Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po, mayroon po tayong video at ito pong video to ay nakita po natin ito sa Facebook, no? At ito po yung topic natin ngayon. Hindi ko na kasi makita kung sino yung nag-upload kasi alam niyo naman, minsan pag dumaan sa wall mo, sa Facebook kasi, mahirap nang makita ulit yung video na yun unless na na-share mo siya, nag-save ito dun sa ano mo, no, sa Facebook mo, kaso hindi natin siya agad na i-share, no? So ito pong video ito ay medyo nakaka-offend, ano, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano, no? Dahil dito sa video ito, mukhang isa na namang tao ang nambastos sa ating Panginoon, no? Ginamit yung pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. So, ito po yung video at panoorin po natin, ano? Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, sa kordero lang ng Diyos, flip-top na tubo! Kordero ng Diyos na naghahalin. Kaya pala, kaya pala, So, yun po yung video, no? Maikli lang po siya, pero nakita nyo naman, may caption naman doon, no? So, hindi po tayo ang nag-upload niyan. Nakita lang po natin yan sa Facebook. At nakalagay doon sa caption na ano sa tingin nyo, no? Ano sa palagay nyo. No? Kung kayo nga naman ang tatanungin ko, ito ba yung nangyari doon sa kanya, yung pagkapaus niya, no? Nawala yung boses niya bigla, ay coincident lang ba yon? O talagang pinigilan siya ng espiritu, no? Pabait pa rin sa kanyang Panginoon dahil ganun lang yung nangyari sa kanya. O kasi medyo kulang sa supply yung ano kumbaga yung video niya masyadong maikli, no? Hindi natin umpisahan yung simula tsaka yung katapusan ng video. Yun lang yung nakita natin. Yun ba ay matatawag na scripted? So, tungkol po doon, hindi po natin siya i-judge kasi ito po ay reaction video to, no? Tinitingnan natin ano yung makikita o masasabi nyo dito sa video na ito. Para sa akin, kung ikaw kasi Kristiyano ka, alam mo, o marami kasi sa mga Christian yan, galing tayo sa yung kinakanta niya kasi, papuri yon sa Diyos sa kanta ng mga Katoliko, no? Hindi ko alam kung siya ay Katoliko o hindi, pero mukhang Katoliko siya kasi alam niya yung kantang yon, ano? At iba't iba man yung relihiyon natin dito. Nalalaman natin. So marami kasing galing sa Katoliko, no? Alam natin na iyon ay awit, no? Na nilikha
para sa ginagamit sa pagsamba sa ating Diyos. So, hindi maikakaila na ang kantang yon ay talaga para sa Diyos, no? Mapaanong relihiyon ka man, no? Ano man yung relihiyon mo, tapos kumakanta ka o gumawa ka ng kanta para sa Diyos, yun nga ay para sa pagsamba sa Diyos. Ang ginawa niya, flip-top yan no? Andyan na yung mga yabangan. Andyan na nga yung isang masasakit na tuyaan, mga salita, murahan pa nga. Diba? Pero game sila dyan, no? Pero yan po ay walang kwentang bagay, no? At hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos, no? Lalo sinasabing kordero ng Diyos. Sino ho ba ang kordero ng Diyos? Di ba ang ating Panginoong Hesus Kristo? O sa original na pangalan ay Yeshua Messiah, no? Dito yung pagkawala ng boses niya, hindi ko masabi kung coincident no? Pero mukhang talagang pinigilan siya pinarusahan, pinigilan siya ng espiritu ng Diyos na kung ano pa yung dapat niyang sabihin bilang aral sa mga makakasaksi nito, no? Para sa akin, kung ito hindi scripted at talagang aktual na nangyari, pinigilan siya, no? Hindi natin alam kung gaano katagal na naging pao siya para hindi siya makasigaw, no? Kasi foul na foul yung ginawa niya, no? Sa Catholic kasi na tinatawag na 10 utos, no? May pagkakaiba po ito doon sa 10 utos na mababasa mo sa Biblia, doon sa Exodus chapter 20 verse 7, no? Huwag natin gagamitin, kabastusan po yan, pambabastos po ang ginawa nito. Hindi ko kilala ito, no? Kung nanonood kayo o followers kayo ng mga flip-top, baka kilala niyo siya, no? Hindi natin siya husgan. Sinasabi ko lang dito, ito ay aral na huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, no? Siguro kung nagbabasa ito ng Biblia, hindi niya gagawin yan, no? So, yun lang po sa atin, no? Yung tungkol dito, sa video na to, sana magsilbi itong aral sa lahat, no? Ito po, inulit ko, ay nakita lang natin sa Facebook. At binigyan lang natin ng reaction yung ginawa nito ni Mr. Flip Topper. Kung magaling ka mag-flip top, sana next time, wag mo nang gagawin yun, no? Hindi ko lang alam kung kailan pa tong video na to. Hindi po natin alam kung matagal na ba to o ginagamit lang ito ng Christian group, no? Para bilang aral sa mga gagawa, mga mangyayari. So, hope so, nakabalik na yung boses niya, no? O hindi naman masyadong malala. So, talagang siguro, pinigilan siya doon. So, sana magsilbing aral din to sa kanya at hindi niya naulitin. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po.